Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm Sister Weng from Orion po. Nandito po ako para mag-testify ng kabutihan po ng Panginoon sa buhay ko. Life has full of unexpected challenges, and we have different ways on how we handle those situations in our lives. Yung ibang tao, they simply ignore that situation. And yung ibang tao naman po, they just simply give up. And some people are struggling on how they will overcome it. And some people are asking prayers to the Lord. And in Jeremiah 29:11, "For I know I have plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a future and a hope." So, nung hindi ko pa po nakikilala ang Panginoon, I looked into life more of about dreams, success, and achieving material things. After graduation of college, so syempre, full of dreams, ang daming gusto, ang daming plano sa buhay. As an accountancy graduate, I dream of being a CPA, but unfortunately, after working of more than a year, bigla na lang po nakapag-asawa ako. And getting married is a life-changing world. Big responsibilities and lot of limitations kung saan hindi na lang ikaw sa sarili mo ang kailangang mag-decide para sa mga gusto mo sa buhay. And sa buhay asawa, hindi maiwasan yung pag-aaway nyo. So, to overcome those frustrations and bitterness in life, para sa akin, nagtrabaho po ako na nagtrabaho, to think na kaya kong maging successful kahit na hindi ako naging CPA or in spite of the fact na medyo nakapag-asawa ko na maaga. So, nagkaroon ng magandang trabaho dito hanggang sa makapag-abroad, and then uwi ulit ng Pilipinas, trabaho pa rin. So, madaling salita, yung mga bagay na hinahangad mo sa buhay, okay na-achieve mo sa sasakyan, bayad lupa, apartment, pero parang may kulang pa rin sa sarili mo. Yung, I still feel empty during that time kasi yung panahon na nawala na yung relationship mo kay Lord. Iyon, yung makapagsimba ka, I think, yung may occasion na lang, birthday mo, or yung bagong taon, Pasko, which is natural sa ating mga Catholic before. So, one day, sinubok ako ni Lord. It was 2016 nung mawala ng work yung husband ko. And then, COVID-19 dumating. It became more worse. Kasi yung frustration and bitterness mo in life, nadagdagan ng worry. Worry in health, and worry financially. As a solo breadwinner, dumating yung point na napagod na ako na maghantay kung kailan siya magkakatrabaho. So, hindi naman ako, naghanap ako ng extra income kung saan dinala ako ng Panginoon sa isang pre-training ni Sir Jason sa Macdo, Balanga. And it's all about real estate selling. Nagtataka ako sa sarili ko kung bakit ako dinala doon ni Lord. Kasi, unang-una, hindi ko po linya yung real estate. And I hate sales talk kasi tahimik lang po ako noon. Kung hindi nyo mo ako tanungin or hindi mo ako kausapin, hindi po ako nakakausapin. Ganun po yung personality ko that time. And I was amazed kung paano ko natawid yung journey ko sa real estate. So, it became good yung sales performance and hanggang sa magtuloy-tuloy at dahil sa pandemic, naging bagsak yung mga negosyo at ang daming companies yung naapektuhan. So, ang nangyari,
nag-decide ako mag-resign doon sa company ko since ang offer na lang ng company ko is 50%, half of the salary na lang. So, at that time, yung real estate, siyang yung nag-open door kung paano ko nakilala si Lord. Kasi in-invite na po ako nila Sister Jean, ni Pastor Jason, nung online Bible study, women's discipleship, and couples also. And then sa couples, ang laking tulong din nun kasi yung kung paano mas naging maayos yung pagsasama mo dahil galing ako doon sa early stage of marriage. Mas lalong tumatag yung pagsasama namin bilang mag-asawa. And doon sa part na nung na-invite na po ako nila na umattend sa church, doon ko naramdaman yung tunay na presence ni Lord. And I learned na matrust si Lord. And noong March 22, 2022, doon ko tuluyang nakilala si Lord. At doon ko natutunan kung paano ko ipagkatiwala yung sarili kong buhay sa Kanya. And nagpa-flashback sa akin kung gaano kabuti si Lord, kung ano yung mga ginawa niya sa buhay ko from 2016, from the time of pandemic times na talagang worse yung mga senaryo hanggang ngayon, yung mga struggle. Basta kasama mo pala si Lord, kaya mo palang gawin na mas mapagaan kung kasama mo si Lord. So napakalaga na matanggap mo si Lord sa buhay mo kasi magiging mas easy yung acceptance mo sa Kanya. And yung pag-accept mo sa mga plano ni Lord with according to His will at yung mga plans and purpose ay na para sa buhay mo ay may kabuluhan. So in Proverbs 16:4, the Lord has made everything for its purpose. At nagpapasalamat po ako kay Lord dahil sila Sister Jean at Pastor Jason po yung naging dahilan kung paano ko po nakilala yung Panginoon sa buhay ko. Yan lang po. Maraming salamat. Tayo po muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong biyaya na patuloy na nag-umapaw sa bawat isa. Salamat po sa testimony ni Sister Weng na nagpapatuloy na patunay na kayo ay babago ng buhay, Panginoon, hanggang sa ngayon. Lord of God, patuloy mo kami bigyang pag-unawa sa topic po namin about Sola Gratia by grace alone. At patuloy, Lord of God, maranasan namin at maramdaman ang inyong pong grasya sa hapon po na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Sa darating ho na Tuesday, October 31, ay ika-506 na anibersaryo ho ng Protestant Reformation. October 31, 1517, ay isa pong monghe sa Germany by the name of Martin Luther ang siya pong nagprotesta doon po sa church na pinapastoran niya o pinamumunuan ho niya, at siya po ay
pako po ng 95 thesis doon po sa pintuan po ng church po na yon. Ang laman po ng 95 thesis ay kinikriticize po niya ang sales of indulgences na ginagawa po ng Roman Catholic Church. At tinuon po niya ito na gawin bago po ang All Saints Day. November 1 na po sa susunod ho ng mga araw at napaka-timely ho na pag-usapan yung bahagi po ng Reformation po na ito. At dito po, ginawa ho ni Martin Luther po yun dahil nakita po niya na ang practice ho ng Catholic Church na kung saan po siya kabilang ay against po doon sa tinuturo ho ng Biblia patungkol ho sa gospel. Familiar ho ba kayo sa indulgences? Ang indulgences ho sa Tagalog or indulhensya ay ito po ay paraan na ginagamit ho nung panahon ni Martin Luther, magpahanggang sa ngayon actually, na kung saan ang sino man po na magbigay ng salapi sa iglesia, ang kapalit po nun ay pabor. Okay? Divine favor. Pabor para sa blessing, pabor para po sa kaligtasan. In fact, dito po nabuo ang St. Peter's Basilica sa pamamagitan ho ng indulgences. One time, nung pumunta ho si Martin Luther sa Rome, habang umaakit ho siya sa isang mataas ho na hagdanan, nakita niyo ho yung mga tao po ay nagbibigay ho ng indulhensya. At doon niya ho nakita na ito po ay against po sa tinuturo po ng Biblia. Ang indulgence or indulgences po, ito po ay common practice ng panahon po niya. Ito po ay pagkuha po ng divine favor sa pamamagitan po ng human merit, especially financial. Ito po ay pagbibigay ho ng salapi, that time ho is coin. Ang kapalit po nun ay merit, okay? Merit or treasury merit, so, na kung saan ito po ay magbibigay ng garantiya sa tao na siya po ay mapupunta po sa langit. Or yung isa hong gamit ho nito ay pagbibigay ho ng salapi upang ipanalangin yung mga namatay ng mga loved ones. So that yung namatay ho na yun ay eventually umalis ho sa purgatorio at mapunta ho sa kalangitan. Kaya dun ho natin maganda hong malaman yung tanong ho na bakit ho ba pumupunta ang tao sa sementeryo pag November 1? Diba? Meron hong isang article ho, sinulat ho ng isang pare sa Catholic Digest. Ito po ang sabi niya. Yung mga prayer remembrances, katulad ho sa Mass, mga prayers ho sa dead, Rosary, Station of the Cross, o iba pa hong mga yon, ang tawag po doon ay petitions to God. Ang nasusulat po nito ay isang pare po. Sila daw po ay nananalangin upang yung tao pong namatay na nasa libingan, okay, ay eventually ho ma-purify so that siya po ay eventually mapunta sa langit. So doon ho na-create ang purgatory nung panahon po na yon, dahil ang purgatory po is a condition of unreadiness. Kapag ang isang namatay po ay hindi pa handa, hindi pa prepared dahil sa kanyang may kasalanan pa ho, ang tawag doon temporal punishment due to sin, siya po ay mapupunta ho sa purgatory. So, sabi niya, ang purgatory po ay yun po yung process of purification. At ang tool na gagamitin ho para ho mangyari yung purification are the prayers of the loved ones. And that's the reason why every November 1, pumupunta ho yung mga loved ones doon po sa cementerio or nagtutulos ho ng kandila, say prayer is a petition to God. It's actually doing yung sinasabi ho dito. It's just like indulgences. Have you seen in a church na some family ho give token to the altar and then the priest will read the family of ganyan, let's pray for the family of ganyan, let's pray for the death of the loved ones of so and so forth. Up to today, no, nagtutuloy pa rin po ang indulgences. The indulgences and merits o treasury merits na nung panahon ho ni Martin Luther na kanya ho nilabanan ay hanggang ngayon nagtutuloy pa rin ho sa iglesia.
And yun doon ho umusbong ang Reformation. At sa pag-usbong ho ng Reformation, 506 years ago, ang pinaka-core ho na to na karakter ay yung five solas. Kung saan tayo po ay may series po ngayon. 2 linggo nakakaraan, si Brother Jaren po ay tinalakay po yung sola scriptura. By scripture alone. The Bible is the only supreme authority over our life, our faith, and even the church. It's only the Bible, not anybody else. Last Sunday ho, tinalakay ho ni Pastor Rodney ho, sola Christus. In Christ alone. In Christ alone. Not any other righteousness, but only to the blood, the righteousness that comes from the blood of the Lord Jesus Christ. Ang ngayong hapon po, ang topic ko po is sola gratia, by grace alone. Yung iba ho ay nagkakamali na isipin ho nila na ang Roman Catholic po ay hindi po naniniwala sa saving grace of God. Na ang katotohanan po niyan, ang Catholic po ay naniniwala sa saving grace of God. Okay? Kaya lang ho, nilagyan ho nila ng plus. Kaya ang ang Reformation ho, nung sila po ay naglabas ho ng kanilang protesta, kaya ho sa Protestantism, no? Protestant Reformation, nilagyan ho nila ng salitang sola o solas, alone. Kaya ho yung grace, na dati hong grace plus merit, indulgences, treasured merits, pagdating ho sa Reformation, it's only grace alone. Period. Grace alone. Ang ibig sabihin po nito, ang Biblia po, ang tinuturo po niya sa atin that we are justified. Tayo po ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Period. Period. However, sa kabilang banda ho, Roman Catholic ho, naglagay ko sila ng plus. Scripture plus, Christ plus, faith plus, and then grace plus. But sa Reformation po is alone, alone, alone. By the Scripture alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, to the glory of God alone. So ano ho yung mga plus na nilagay ho doon? Aside from the grace, tingnan ho natin yung Catechism sa Catholic Church ng 1257. Sabi ho dito, 1257, ito po yung statement po nila, baptism is necessary for salvation for those to whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. The Church does not know any means other than baptism that assures entry in eternal beatitude. Kaya po pala, bata pa lang, binabautismohan na sa Catholic Church simply because they believe that baptism is necessary for salvation and only baptism can assure the entrance to the Christian world. Kaya ho, di ba, baby pa lang, nakasanayan ho natin, bautismohan, ang tawag ho natin ng christening. Di ba? Welcome to the Christian world, at may mga ninong at ninang pa po. But that's their addition. Okay? Well, the Bible teaches baptism and we practice baptism up to now sa atin ho. But it's not a requirement for salvation. Baptism will never save anyone. Hindi ho makapagliligtas ang baptism. It's only a public declaration of your faith to Jesus Christ. That means gusto mo nang ideklara na ikaw ay Kristiyano at may relasyon kay Kristo, kaya ka magpabautismo. Pero hindi ibig sabihin na pabautismo ka, automatic ligtas ka. Or kung hindi ka binautismo, hindi ka ligtas. And that's one of the plus na nilagay ho. Indulgences, treasury, alam niyo, treasury merits, yung once they pray kay Mary, ano ho yan? Once they do good works, meron hong parang thinking na may basket ho ng merits at na-add po dun yung mga good works ho na yon at dun sila kukuha po ng merit
no, when it comes to favor, asking favor from the Lord. How about, let's look at 2010, moving forward, the Catechism of Catholic Church. Sabi po nila dito, hindi lang ho yan, another plus, the specific precepts of the natural law, because their observance demanded by the Creator is necessary for salvation. Una baptism ngayon naman is pagsunod ho sa mga batas. Yan. So by, ano na to, law, okay, demanded, nagaling ho sa kanila yan, is necessary for salvation. Ibig sabihin, meron na akong kasamang law, pagsunod. At the Council of Trent, the Roman Catholic Church, gumawa ko silang statement ho na ito, laban ho sa Protestant Reformation. At ito ho yung sinabi ho nila. Ito ho yung kanilang counter affidavit. If anyone say that by faith alone the impious is justified, kung sino man magsasabi na by faith alone is enough, sabi niya, in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining grace of justification, na walang kailangang ibang gawin para ikaw maligtas kundi by faith alone, Christ alone, grace alone, sabi ho nila, then this is not in any way necessary. That he be prepared, disposed by the movement of his own will, let him be anathema. Anathema means cursed, sumpain. Wow. So that's their statement, ho. And that is why, when the Protestant Reformation, like Martin Luther, John Calvin, Zwingli, John Knox, so on and so forth, nilaban ho nila itong solas, 5 solas ho nito, doon na ho naliwanagan yung mga churches. At unti-unti hong kumalas. If you know your history, unti-unti hong kumalas ang mga churches from the Roman Catholic, because before, brothers and sisters, there is only one church. You see that? Wala pang Muslim, 600 AD ho yan. Wala pa hong Protestant, it's only one church. And that church is the Roman Catholic Church. Okay? I love history, kaya alam ko yung part ho na yon. And when this happened, the Rome Protestant Reformation, unti-unti na ho silang kumalas. The England became the Anglican Church. The Eastern Orthodox part ng Russia became, separate din ho sila. And then most of the parts of Europe, Reformation from Germany to Switzerland, nag-separate na rin ho sila. And that's the reason why we are here today. Okay? Sa mga youth ho dito is, when you say Protestant, hindi po siya protesta, rally. In a sense, ganun ho siya. Because they recover the Word of God, no, from the error. And since then, mga kapatid, by the grace of God, we are here. Because of that Reformation. Going back ho sa Sola Gratia, let's make it clear now. Although we believe ho by grace alone, but we also believe na hindi lang ho grasya. Ang grasya po ay kinakailangan nagbubunga ho ng gawa. Malino ho ba yun? In other words, hindi man po works ang makapagliligtas sa atin, not baptism, not pagsunod sa law, and any merit, so, but good works are present in the life of a believer as a direct result of the changed life by the grace of God. So meron hong bunga, yung grasya ho ng Diyos na yun sa atin. Ano yung bunga? Pagsunod. Okay? Paggawa ng mabuti. Okay? So yun po ay bunga at hindi po yun makapagliligtas. Hindi po yun yung ugat. Ang ugat po ay grace, ang bunga po ay works. Sabi ni C.H. Spurgeon, although we are sure that men are not saved for the sake of their works, yet we are equally sure that no man will be saved without them. Wala pong masisave na sinasabi natin grace alone, and yet wala akong bunga yung grace ko na yun. Ang totoong grace ho, ito po ay magbubunga. Ano po? So, that's why pagdating ho kay sa Galatians, no,
Akala ho natin, noong panahon lang ho ni Martin Luther, 1517, no. Balik ho tayo kay Apostle Paul. Panahon pa lang ho ni Apostle Paul, meron na pong ganitong senaryo. Meron tinatawag ho ng grupo na Judaizers, no. Sila ho yung mga Jews, ano po, na pumupunta ho sa mga sila yung mga Jews ho na naging Christian na pumupunta ho sa mga churches during the time of Paul, at sinasabi po nila na kulang yan. Kulang yung alam ninyo. Dapat kayo ay ma-circumcise, no? Para kayo ay maligtas. So in other words, they are adding plus. Okay? They are adding additional requirement for salvation. Okay? At kaya ho, sinabi ho ni Apostle Paul in Galatians 2:16, sabi niya, "Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ. So we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ. Not by works of the law, but because by works of the law, no one will be justified." The moment mag-add tayo dun sa binigay ho, sa grace, sa faith, no, sa kay Christ, na mag-add tayo ng additional requirement para sabihin po natin na tayo po ay ligtas, that is an additional or plus requirement. And that is becoming a law. And malino ho sinabi ni Paul, no one, very very strong in Greek, no one will be justified. Sabihin justified is maliligtas by works of the law. And so, malinaw ho sa atin, no, hindi lang ho nung panahon ni Luther, panahon pa ho ni Apostle Paul, meron akong gustong magdagdag dito ho sa additional. Kaya ho sa atin, ho sa panahon natin ngayon, malinaw ho dito sa atin na ang kaligtasan ho natin ay hindi ho sa pagsunod ho sa 10 utos ng Diyos, hindi ho sa paggawa ho ng maraming mabuti ho sa labas. Lahat po yun ay bunga. Pero kahit baptismohan po tayo araw-araw, no, kung hindi po tayo talaga nanampalataya kay Kristo lamang, okay, wala ho tayong kaligtasan. At kung sino man ang magtuturo ng ganong kautusan, okay, ito yung sinabi ni Paul sa Galatians 1:6-9. Naalala niyo ho yung Council of Trent? Let him be anathema. Ginaya lang ho nila yon kay Paul sa Galatians 1:6-9. Patungkol ho sa mga nagtuturo ho ng mga additional requirements sa kaligtasan. Sabi ho ni Paul, nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. So, ibig sabihin po, nag-penetrate na-influensyahan na po sila. At yung iba po sa kanila, tumalik, naniwala na doon sa mga plus ho, o additional requirement. Verse 7, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Ibig sabihin, isa lang talaga ang good, gospel is good news, magandang balita. Wala na iba. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan na mo arawa siya ng Diyos. Let him be anathema, let him be cursed. Sinabi na namin to sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Di ba? Kapag may nadinig ho kayo na isang grupo na nagsasabi na ang paraan para sila maligtas ay huwag silang lalabas sa church na yun. Pag lumabas sila sa church na yun, hindi na sila maliligtas. Okay. Kapag sinabi ho ni Senior Aguila na siya lang ang makapagpapagaling, alam niyo ho bakit tinukwento ko sa inyo? Dahil marami hong tao po kasi ang naliligaw ho patungkol ho sa mga katuruan na ganito. Kapag dumating ko sa point na sabihin ko po sa inyo na sa city church lang kayo maliligtas. O, di ba? Ang tawag po doon is cult teaching.
Ang totoo ho niyan, wala hong pangalan ng church ang makapagliligtas. It's only by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And that is why sola gratia is we are justified by grace alone. We're not talking about the common grace. Ano po ba yung common grace? Ang common grace po is, ito po yung binibigay ng Lord the grace sa lahat ng tao, makasalanan o hindi, Christian o hindi. For example, lahat po tayo ay nakakatamasa ng ulan, ng bahay, di ba? So meron ho tayong hangin na nilalanghap. Meron ho tayong, ito ho yung common grace. Hindi po yun yung grace na tinutukoy ho ni Paul ho dito. Okay. Ano ho yung grace? It's the saving grace or sovereign grace of God. Ito po yung grace na ginagamit ng Lord to save a person. Okay? The sovereign grace o sovereign free grace, sabi ho sa iba. Sabi ho na Ahari Ironside, grace is the very opposite of merit. Remember? Indulgences, di ba? Treasury merits. That's not grace. Because ang opposite nun is grace. Because grace is not only undeserved favor, sabi niya, but it is favor shown to the one who has deserved the very opposite. Who deserved the very opposite. Ito ang pagkakaiba ng grace and mercy. Ang mercy, ano po sa Tagalog ng mercy? Awa. Habag. Okay? So, yung mercy po is, merong bibigay sa yung kaparusahan, pero winidhold niya. Yun ang mercy. Naawa siya. Kaya, instead na parusahan ka niya, hindi kanya pinarusahan. Kabaliktaran po nun is grace. Ang grace is, sa Tagalog, biyaya. Di ba? Biyaya. So, awa, biyaya, no? Yung biyaya, hindi piyaya, biyaya. Okay? Ito yung hindi ka karapat dapat bigyan ng blessing. Something positive. Yung mercy, something positive pa rin, pero iba yung effect. Pero yung grace po is positive talaga. Hindi dapat para sa'yo eh. Pero binigay mo sa'yo. That is grace. Ganda ng sabi ni Harry Ironside eh. Grace is not only undeserved favor, but it is favor shown to the one who has deserved the very opposite. So kapag tayo po ay nakatanggap po ng grace, doble hong effect nun sa atin. Why? How? Because first, we should receive punishment. But instead, we receive what? Blessing instead of punishment. Hindi na tayo na-punish, binigyan pa tayo ng biyaya. O, diba? Kaya sabi ni Matthew Henry, grace is the free, undeserved goodness in favor of God to the mankind. Hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pagtrabahuhan. Kaya nga grace eh. Kaya nga free. Okay? Hindi ka nga karapat-dapat. Yun ang grace eh. The moment na pinagtrabahuhan mo, the moment na binili mo, that's not grace. Ang tawag dun is wage. Tama ba? Payment. Tama ba? Ang Hesed love po ay napakaganda hong word ho sa Hebrew. Natagpuan po natin to nung nag-discuss tayo sa Book of Ruth. Ang Hesed love, Hesed is a Hebrew word that means kindness, loyal love, or grace. Did you know na pangalawa sa pinakamahalagang Hebrew word sa Israel, aside from Yahweh, is Hesed? That means grace. So, ibig sabihin, grace is not in man. It is something in God. Let's look at Ephesians chapter 2, verse 1 to 9. Dito natin makikita yung clear picture ho ng ating pong pinag-uusapan. Si Apostle Paul, sabi niya sa verse 1, and you were dead, patay kayo in trespasses and sins. So, sinasabi niya sa mga Ephesians believers, Gentiles, patay kayo dati. In which you once walked, dati kayong namumuhay.
following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived. Sinama niya na sarili niya, we all once lived. So Gentiles, Jews, ibig sabihin, babae, lalaki, bata, matanda, kahit anong lahi, patay sa kasalanan dati. The Bible, sabi ho, sa Bible, as one, from one man, Adam, entered sin to humanity. No? Sa pamagitan ni Adam, nag-fall ho sila, kaya ho pumasok ho yung kasalanan ho sa atin ho. And that's very clear ho in Romans. No, in Romans chapter 3, Romans chapter 3, sabi ho doon, no one is righteous, not even one. Wala hong isang matuwid. Romans chapter 5 verse 23, all have sinned, all and fall short of the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin, lahat po ng sangkatauhan, kahit sinong pope, kahit sinong pastor, lahat po ay nagkasala. And that's the reason why pag binasa yung Romans 1, verse 18, the wrath of God is revealed to those who are ungodly and unrighteous. So pag binabasa mo yun, isipin mo, sino kaya to ungodly and righteous? Pagdating mo sa Romans 3, pagdating mo sa Romans 5, may realize mo, ikaw yun. Ikaw yun. And ang naghihintay sa'yo is the wrath of God. Why? Because you're dead. We're all dead in the trespasses. Sabi po ni Paul, carrying out the desires of the body, the mind, were by nature children of wrath. You see that? Like the rest of the mankind. Wow, wala hong isa na exempted. Lahat ho ng pinapanganak ho, meron na hong inherited sin. And that's the reason why we're all sinners. In fact, even up to now, kahit po tayo naging Kristiyano na, we're still sinners. We're still sin. Tama ba? Nagkakasala pa rin ho tayo. Yun ho yung human depravity. Yun ho yung true condition ho ng sangkatauhan. Yun ho yung condition ng lahat ng tao ngayon na wala po kay Kristo. At ano katumbas nun? Romans, sabi, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So that means, kung susumahin lang ho ng Panginoon, kung magiging just lang ho siya sa kanyang paghuhusga sa atin, we are all doomed to hell. But why? Because we're all sinners. Wala ho sa ating, masasabi ho natin na karapat-dapat para mapunta ho sa kalangitan. Because we're all sinners. And He is holy, perfect, and righteous. But that is the bad news. At pag nintindihan ho natin ng bad news, mas ma-appreciate po natin ang good news. And the good news is in verse 4. But God, the shortest phrase in the entire Bible that changed our history, the history of the mankind. But God. Pagkasabi niyo nga sa katabi niyo, but God. Being rich in mercy. Ano ulit Tagalog ng mercy? Dapat parusa, dapat? Pero naawa siya. Being rich in mercy. We are sinners, dead. We should die. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Patay pa tayo, pero nagdesisyon na siya, ipapadala niya ang kanyang bugtong na anak para ho buhayin o ligtas, bigyan ng tsansa ang mga tao. Ginawa niya yan, bakit? Because of great love with which He loved, hesed love. By grace, first grace, you have been saved. Verse 6, and raise us up with Him, seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace, second grace, in kindness toward us in Christ Jesus.
For by grace, third grace, you have been saved through faith. The emphasis here, brothers and sisters, doon ho sa grace. Verse 7 says, so that, bakit ginawa ng Lord yan? Bakit niya ho binigyan tayo ng pag-asa sa buhay? Na mapunta ho sa kalangitan, sa kabila ho ng ating kasalanan? Verse 7 is the reason. So that in the coming ages, what is that? That is eternity. In the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace, ang hindi masukat na kayamanan ng Kanyang grasya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang dahilan bakit ho tayo niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang grasya ay upang maranasan pa natin ang grasya niya, hindi lang dito sa lupa, kundi sa darating ho na eternity. In the coming ages. Wow! No, that He might, sa ibang translation po, that we might lavish in His immeasurable riches of grace towards us. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. This is not your own doing. It is a gift of God. Kaya wala hong merit, wala hong indulgences, wala hong treasure merit, anything ho, baptism, pagsunod sa batas, na kaya hong kumuha ng grace ng Lord. Dahil grace ho siya. Dahil gift po siya. Not a result of works, so that no one may boast. Ephesians 1:7, Paul says, in Christ you have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Romans 11:6, Paul says, for if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. In summary ho, ang grace, justified by grace alone, sola gratia, is this. Wala ho tayong pwedeng gawin para ho mabili ho yung grasya ng Panginoon. Para ho makuha po natin yung merit sa ating kaligtasan. Dahil it's only a sovereign gift of God sa atin ho na unworthy and undeserving. It's totally God's doing. Sa atin ho mga Pinoy, ang problema ho, ayaw ho natin pumayag na wala tayong parte pa rin sa kaligtasan. Gusto ho natin palagi meron tayong contribution, kahit 10%, 20%, 30%. Ay, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na libre. Hindi ako papayag na Diyos lang yan. Kailangan may parte ako dyan. Pero pagdating po sa kainan, gusto natin libre. Sa kaligtasan, ayaw natin tumanggap ng libre. Libre na nga eh. Ayaw mo pang tanggapin? Di ba? That is grace. That is grace. Sabi yun ni Sir Sinclair Ferguson, it is not Christ died for me because God is gracious to me. Hindi namatay si Kristo sa atin dahil sa grasya ng Panginoon, baliktad. God is gracious to me dahil namatay si Kristo sa akin. Kaya gracious ang Lord sa atin dahil si Kristo ay namatay sa akin. Lahat ng grace ng Panginoon ay nakadikit sa persona ni Kristo Jesus. Pansinin niyo sa Ephesians 2, made us alive together with Him in Christ, heavenly places with Him, raises us with Him, seated us with Him, in Him, in Him, in Him. No, lahat po yun towards us in Christ Jesus. Lahat ng grasya po ng Panginoon nakadikit po kay Kristo Jesus. And that is why kaya ho gracious po sa atin ng Diyos dahil namatay ho si Kristo para ho sa atin. Hindi ho baliktad. Hindi ho namatay si Kristo dahil gracious ho sa atin si God. Hindi. Gracious ho sa atin si God dahil namatay si Kristo para sa atin. Bigyan ko kayo ng illustration ho na maganda. Kung kayo po ay may utang, hindi ko na po tatanungin dito kung sino may utang. For example, may utang po kayo, at ang utang niyo, for example, ay nasa 500,000. Maliit ba yun? Malaki? Malaki. Sige. 100,000. So, trabaho ka ng trabaho, pero hindi mo magawang maipon. Hindi mo gayang mabayaran on your own kasi laki rin yun. Tapos mataas ang bilihin, di ba? So,
hindi mo siya kayang bayaran. In a sense. Dahil lumaki na nga. One day, may lumapit sa'yo, tapos, tinanong, magkano lahat ng utang mo? Sinabi mo, tapos inisyu niya yung sa cheque, yung utang na yun. Nakapangalan sa'yo. So, anong gagawin mo? Pag nakuha yan? Siyempre, magsha-shopping. Para sa utang yun, sabi niya, okay, sa utang. So, binayaran mo yung utang. Cleared ka na. Pwede ka na ulit mangutang. Cleared ka na. Ito yung tanong. Kaya mo bang magmalaki na ikaw nakabayad ng utang? Pwede mo bang sabihin na karapat-dapat ka doon sa binigay na pera kung di mo naman kilala or di mo pinagtrabahuhan? No. Yun ho yung grasya ho ng Panginoon. Yun ho yung justified by grace alone. Binigyan ho tayo ng Diyos, no? May nagbayad po ng ating utang. Na dapat ho tayo ho yun. Because we're dead. And the wages of sin is death. But God made us alive. Ang nagbayad po si Kristo. At nung binayaran ho ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, zero out ho yung ating ho utang. Kaya wala ho tayong pwedeng pagmalaki na tayo po nagbayad ng utang dahil si Kristo ho nagbayad at hindi ho tayo dapat o karapat-dapat para ho doon. That is a sola gratia. 1 Corinthians 15:10, sabi ho ni Paul, by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Sabi ho ni C.H. Spurgeon, buti na lang pinili ako ng Panginoon. Dahil kung di ako pinili ng Panginoon, hindi ko siya pipilian. Kung pinili ako ng Panginoon bago pa ako ipanganak, baka hindi niya na ako pinili dahil sa kasalanan. At hindi ko alam bakit niya ako pinili. At hindi ko makita ang dahilan bakit kinailangan niyang ibigay sa akin yung pagmamahal na yun. We're just the receiver of grace. What will you do with the gift? Pag may nagbigay sa'yo na regalo, what will you do? You receive it. You receive it, my friend. No one can boast because it's pure gift. Eh, anong nangyari kay Sister Wen? It's all by God's grace. Amen? It's all by God's grace. Everything in our lives sa atin ng buhay, mga kapatid, it's all by God's grace. The reason why I'm still here as your pastor is all by God's grace. Dahilan bakit ho kayo nandito, it's all by God's grace. Kaya ho kayo tinatawid ng Panginoon sa kabila ng pagsubok, it's all by God's grace. At lahat ho tayo, we receive this sovereign grace and saving grace. The moment you put your faith in Christ, sabi doon, by grace you have been saved through faith. The moment you receive the salvation from Christ, no, you receive the grace through faith. Yung faith ho natin, yung pang-receive, ang nire-receive ho natin, it's pure grace coming from the Lord. How do we find that grace? It's simple. Sabi ng Romans 6:23, but the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. It's a contrast, you see. The wages of sin is death. But the gracious gift, because it's grace of God, is eternal life. The wages of sin is death. The contrast is eternal life. Wages, gift, death, eternal life. In Christ Jesus our Lord. So makakasumpong lang ho tayo ng grace ho na yon sa pamagitan ho ng persona
and finished work of Christ Himself. That will be for next Sunday. That was last Sunday, last Sunday. Sola Christus. John 1:14, the Word became flesh, dwelt among us, and we beheld His glory. Glory is the only begotten from the Father, full of grace and truth. That's Jesus Christ. Nagkatawang tao po siya, namuhay po sa atin. Verse 16, for of His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Grace upon grace, grace and truth came, full of grace and truth. That's only in Jesus Christ. So, you want that grace? Go to Jesus. Go to Jesus. Go back to the cross. Sabi ni John Erickson Tada, God doesn't just give us grace, He gives us Jesus, the Lord of grace. At pag meron kang Kristo, you have that grace. You have that saving grace. And not only that saving grace, mga kapatid, but also the sustaining grace, the sufficient grace. If saving grace ang pinangligtas sa atin, would it be sufficient until the end? Yes. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, it is grace at the beginning, grace at the end. So that when you and I come to lie upon our deathbeds, pag namatay na ho tayo, one thing should comfort and help and strengthen us. And here's the thing, sabi niya, ito yung nakatulong sa atin sa una, not that we have been, not that we have done, but the grace of God, Jesus Christ alone. The Christian life starts with grace. It must continue with grace. It ends with grace. Grace, wondrous grace. By the grace of God, I am what I am. Yet not I, but the grace of God which was with me. The grace that saved you is the same grace that will sustain you until the end. At sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Because that grace is sufficient, my friend. That grace is sufficient. And so, let's stand firm in the grace of God. Now, let's remind ourselves that it's only by grace alone. Nothing more, nothing else. No plus. That's all truth of our grace, no? And always look to the cross. Because the cross is the lightning rod of grace that short-circuited God's wrath to Christ so that only the light of His love remains forever. Every time ho natin, titignan ho natin ng cross. Ang cross po, ito po yung nag-short-circuit ng wrath ni God na dapat ho na sa atin. Pero pinadaan niya ho sa cross. At tumanggap lahat po ng kuryente na yun, ng wrath na yun, ay si Kristo habang siya ay nakapako sa cross. So that ang dumaloy ho papunta, mula sa cross papunta ho sa atin, is only His love for us. Because He paid the penalty of our sin. And He paid all our debts, 100%. And He did that because He loved us. So it's by grace alone, my friend. It's by grace alone. Pagkasabi niyo nga sa tabi niyo, it's by grace alone. Kaya ho yung kay Sister Weng, kaya ako sa inas ho na mag-testify because I want you to see ho na up to today ho, ang Diyos ho ay nagbibigay pa rin ng grace niya. Saving grace. Sa mga tao pong maniniwala at magtitiwala sa Kanya. At hindi ho nauubos ang grace ho ng Panginoon. I'm not saying ho, pag nagkamali ho tayo, nagkasala, we don't have to ask forgiveness. That's not the teaching of the Bible. We have to repent, of course. What I'm telling is, hindi mo kayang saidin ang grace ng Lord.
Alam niyo sa atin, minsan ang problema ito. Sometimes, even though Christian na ho tayo, we still operate by merit. Iniisip natin minsan kapag perfect ang attendance, masipag tayo sa ministry, the Lord will hear my prayer. At pag iniisip natin, nakagawa akong kasalanan, matigas sa ulo ko, ay hindi pinapakinggan ng Lord ang panalangin ko. Sometimes, nag-ooperate pa rin tayo by merit. No, friends. Brothers and sisters, it is by grace alone. Because if it's not by grace, it is by works. And so, wala kang pwedeng gawin, okay, para tumaas ang grace ng Lord sa'yo. Wala ka rin pwedeng gawin para bumaba yung grace ng Lord sa'yo. Okay ba yan? Because the grace of God is a gift. Hindi ho siya depende sa ating performance, sa ating ginagawa. And that is why we thank God for His grace. And we receive the Lord of grace, who is the Lord Jesus Christ. Tayo po itong mayot manalangin. Father God, we thank you, Lord, for this evening. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong grasya na nag-uumapaw, Lord, sa amin. Hindi lang ho hanggang dito sa lupa, O Lord, maging sa susunod na eternity, Lord of God, you would show to us, Lord, the immeasurable riches of your grace, Lord, towards us in Christ Jesus. And Lord, we thank you, Lord, oh God, for this undeserved grace that we deserve the opposite, Lord. We deserve hell, we deserve death. But God being rich in mercy, with which He loved us, He made us alive together with Christ. He raised us up with Him and seated us with Him in Christ, in heavenly places in Christ Jesus. For by grace you have been saved. For by grace you have been saved through faith. It is God's doing, not your own doing. It is a gift of God so that no one may boast. Lord, maliwanag po ang inyong pong katuruan. It is by grace alone, Lord, that we can be saved. And Lord, we thank you for this saving grace, and even to this sufficient grace and sustaining grace that you assure to us that until the end, Lord, it will be sufficient, that He who began a good work in us will be able to complete it in the day of judgment, Lord. That we thank you that you open our eyes and our minds to the truth. Thank you, Lord, of God, for your word. Thank you, Lord, for the life of Sister Weng. We pray for her na patuloy kayo, Panginoon, ang maitaas sa kanyang buhay. Patuloy sa kanyang pamilya, dumaloy ang grasyang natanggap po niya. Maging sa kanyang apo at mga kakilala sa kanyang buhay, Lord of God, na gamitin mo po siya upang maibahagi yung grace po na yun na natanggap niya. Upang sila naman po ay makaranas, Lord of God, ng kung anong nararanasan po niya. And Lord, samahan niyo po ang iglesia pong ito sa amin pong pagtawid sa ikalimang taon, O God. Lord, samahan niyo po kami sa amin pong paggunita mula Disyembre ng umaga na kami po gigising, Panginoon, ng may kasabikan. Na kami po'y magpupuri, Panginoon, at sasamba dahil, Lord, sa grasyang pinagkaloob niyo po sa amin, naming Ama. Patuloy niyo pong gamitin ang iglesyang ito na para sa mga tao pa nangangailangan ng inyong pong grasya, aming Amang Banal. And we thank you, Lord. I thank you for your grace for me as your pastor. Lord of God, Panginoon, I am what I am, Lord, only by the grace of God. To you all the glory and honor. In Jesus Christ we pray. Amen and amen.